Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Subalit, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinamang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. And no one has ever gone up to heaven except the Son of Man, who came down from heaven. As Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, in the same way the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to be its judge, but to be its Savior.